Welcome back to my channel. This is Sir Paya. So, continue tayo sa ginawa nating billing system. So, ngayon, ituturo po natin kung paano mag-generate ng sales report. Okay? Okay, so example dito sa sales report. Actually, nalagyan ko na ito ng ng record. So, makikita niya dito. Ayan, so example ng ating sales report kung magkano yung total. Okay, so filtered sila by date. Okay, like for example, I try na to within this month. So, ito po yung lumabas. Okay? Ayan. So, dito sa ating cells, nirecord ko kasi ito pero sobrang liit kaya hindi ko na in-upload. So, ipapakita ko na lang kung paano mag-generate ng record. Ayan. So, may query lang ako dito. Query ko lang siya. So, select P, that is the product. Ayan, P as the product. Tapos, in-join natin, nakalist din sa kay customer. Ayan, so, customer P dot asterisk. So, lahat ng column na galing dito sa ating product. Ayan, so, lahat ng column na galing sa ating payment. So, i-generate niya. Ayan. Okay, so example ito, tanggalin lang natin to. Ito lang muna. Ito lang naman yung tapos generate niya yung record natin. Pa-display dito sa ating data grid. So, kung titingnan natin dito, ayan, so select natin billing. Ikit natin yan. So, ito yung lumabas, no? Pero hindi natin finilter. So, makikita natin dito is yung payment. So, lahat ng data na galing kay table payment. So, ito. So, lumabas sila lahat. Tapos, nilagyan lang natin ng customer name. The company at saka yung contact person. Tapos, yung nakalagay is contact person. So, dito sa pinaka-dulo. Okay? Ayan. Query lang natin ito. Okay? And then, pa-display natin yung ating cells. Dapat magawa tayo ng printable. So, first is add tayo ng new form. FRM sales report. Okay, so sales report. Ayan. So, tanggalin natin tong text. Then, naka-maximize. Tapos, naka-fix angle. Then, change natin yung ating font. And then, control box, set natin to false para matanggal ito. Ayan. And then, change natin yung kulay. Okay. Tapos, dito tayo kay billing report, no? So, kailangan kasi natin, i-copy yung design niya. Ayan. So, yung design niya dito. Okay, so ayan. Tapos, may that dispose. Okay, so before tayo mag-add ng ating dito sa ating report viewer, so kailangan muna nating gumawa ng logical table dito sa ating dataset, no? So, add natin si data table. So, change natin yung name ng DT cells. So, cells yung ginamit natin. Okay, tapos
So, ito lang siguro yung ano, yung kukunin natin. Kunin lang natin dito si actually pwede ito lahat, no? Sama na lang natin lahat si ID para mas si ID tapos sama rin natin si reference number, then PO, the customer ID. Ayun, tapos the cost ID, customer type. Ayan, then the customer type. Tapos description, charge. Payment method. Then make sure lang na ano, kung anong nakalagay dito. Ah, ito rin yung gagamitin natin sa atin column. Okay? So, kung gusto nyong i-change, so mamaya pag clearin nyo, i-alias nyo na lang. Tapos, lagay natin yung bank, account number, amount, remarks, tapos is date user. And then the customer. Okay, so ayan siya. Then save lang natin. So, after natin save, balik tayo dito sa ating sales report. Ayan. Then punta tayo dito kay Toolbox. Tapos reporting, report viewer. Okay, so i-dock na lang natin dyan. Tapos add tayo ng new design. Dataset, tapos select natin is sales. Okay? So hindi lahat ay kailangan nating ipa-display. So ipa-display lang natin is only the reference number. Ayan. The customer, description, tapos amount, date, user. So ito lang siguro, no? Kasi ano yung nag-receive. Ayan. Tapos next natin. Next natin. Tapos yung sa ating style. So select lang natin generic. And then, so roller. Tapos, so yung ating, so 1 inch kasi yung margin niya. Size. So change natin to 0.5. So ito is lagyan na lang natin to ng 0. 0.5. So bakit 0 siya? Um, so bakit 0 hindi 0.5? Para pag may ng konti, sumobra ng konti, hindi siya mag-next page. Okay? And then makita naman natin dito yung paper size niya, yung width niya is 8.5. So dapat i-limit lang natin siya hanggang 7.5. Okay? So start siya dito ng 0.5 and then hanggang dito. Hanggang 8.5 pa siya. Okay, tapos header. At tayo ng headers, actually pwede natin kopyahin na lang to yung sa ating dito. Ito sila. So, kopyahin na lang natin to. Ayan. Yan sila. Okay, so lagay natin dito. Ayan. Okay. So,
tayo ng parameter. Lagyan lang natin siya ng pdate. Okay, so parameter date. Lagyan na lang natin dyan. Tapos, insert tayo dito ng text. Sales report. Lagyan natin siya ng sales report. And then, yung font niya. Tapos, i-bold natin. Yung alignment natin is center natin. Ayan. Tapos, insert tayo dito. Date covered. So, yung date covered natin, kailangan natin siya. Ayan. So, lagay na lang natin dito yung date covered niya. Tapos, yung ating parameter, add natin dito. Para sa date covered. Makikita natin dito, no? Ayan. Tapos, taas natin ng konti. So, ito, palitan natin na siya. Bold natin. Tapos, ito rin is palitan rin natin. So, this is the reference number. Tapos, the customer. The description. Description yung product or services nyo. Kung ano yung ano. Tapos, amount. Date. Tapos, user. Ayan. Sa amount is written lang natin. Yung date, center na lang natin. Tapos yung amount, naka-right align. So, medyo lagyan natin ang konti dito. Yung sa description. Okay, ayan. Tapos dito sa kanyang border color, so palitan lang siguro natin na. Ayan. So, ayan, meron na siya, no? Tapos, report 1. So, change natin yung name ng RPT or report RPT tapos sales. Ayan siya. Okay? Ayan. And then, make sure na ito siya is i-copy natin sa kanyang tamang location. So, hanapin natin sales. Tapos, lagay natin dito. Ayan. Okay. Tapos, balik tayo dito sa ating sales report. Tapos, F7 tayo. Tatanggalin muna natin to. So, add tayo ng reference. So, since SQL Server yung ginamit natin, so, yung reference natin is system.data.sql client. Tapos, import natin yung para sa ating report. So, ilagay natin dyan is yung Microsoft Reporting WinForm. Okay, Microsoft.reporting.winform. Ayan. Then, next natin gawin is gawa tayo dito ng, so, hindi tayo sa form load. So, dito lang tayo. Sub load or load cells na lang. Okay? Tapos, ayan. And then, by value, SQL as string. So, yung SQL statement, dyan natin siya ilagay. Try. So, if ever may error, catch natin. Okay, ayan. And then, next natin gawin is declare tayo ng data source. Okay? So, tapos, RPT
data source as new um, ano muna, statement lang muna natin lagay dito. SQL command, tapos select, no, not select, SQL, tapos yung active connection natin. Ayan. Tapos, gawa tayo dito ng ating dataset as new dataset 1. So, dataset 1 kasi dataset 1 yung ginamit natin dito. Dime SQL data adapter. Okay, so ayan. So, ano lang muna natin dito yung ating port viewer 1 dot local report, tapos yung ating report path. Yung path natin is nilagay natin siya, kung tandaan ninyo, nilagay natin siya dito sa report na folder. So, nandito kasi yung ating, ayan, yung exe natin. Ito. So, nilagay natin siya sa report na folder. So, we have report, and then, yung name niya, RPT cells. So, RPT cells.rdlc. Okay, tapos ang ating data sources. Yan. So, i-clear lang muna natin dito. Tapos, so we have a DA dot select command, and then new SQL command. So, SQL CN. Okay, tapos, so, yung ating dataset table, so yung name natin is, pwede kayong maglagay ng index kung if, pang ilan na yung nilagay natin na data table. So, pwede nilagay natin by index or yung name niya mismo. Okay, so yung ginamit natin is DT cells. Ayan. Tapos, next natin is declare tayo ng store gumamit tayo dito ng parameter pdit. Okay? So, apply natin dito. As a new report parameter. Okay? Tapos, so, pwede natin ilagay dito is yung galing sa ating if rm cells that okay, data picker. So, it time picker 1 dot value dot to short date. Ayan. Tapos yung kanyang from to. So, yung date covered niya, no? Lagay natin dito yung date covered niya. Okay? So, kailangan natin siyang ilagay para makita natin doon sa ating report kung
anong date covered yung generate natin. Okay? Kasi dito makikita natin yung ating date. Ayan. Pero dito sa ating printable or sa ating printable na record. So wala kasi tayo ditong ano, kung anong date covered niya. So dito natin siya ipasa. Ayan. Then next natin gawin is i-add natin yung ating parameter report viewer 1 local report set parameter. So yung variable na ginamit natin is playdate. Ito. Okay? Ayan. So then declare tayo ng ating data source, no? RPT DS as new report data source. Tapos RPTDS new report data source natin is dataset 1 is the table. So yung table natin, so kopyahin na lang natin yung ating data cells, lagay natin dito. Okay. And then report viewer 1 dot display mode. Tapos Microsoft.reporting display mode print out. SQL. So dito tayo kay cells, no? Kopyahin lang natin to. Yung statement na to. So kakapihin lang natin. Tayo tayo kay cells. Tapos print preview. So with FRM cells report dot load cells, lagay lang natin yan. Okay, dot dialog. So try natin i-execute. Sales report. Example, lagay natin siya ng 1. Print preview. May error siya. So, check natin. Saan ba siya nagkamali dito? Okay. Again. Print preview. So, okay naman siya dyan. Okay naman siya dito. Okay, so hindi pala natin na-add, no? Yung ating
viewer 1. Again. So, dito na-sign natin. RPTDS. Tama, tama. Okay, PDate. Dito siya nagkamali, PDate. Pag nilagay natin dito sa ating cells. Tayo, PDate. May mali siya. Mali talaga dito. At mali RPTDS. Check natin. Dataset. Edit. As new report parameter. Dito siya nagkamali eh. So, baka hindi siya na-update pag copy natin. Cells. Ayan, so hindi talaga siya na-save kanina yung kinopya natin. Okay, so ayan na siya. Ayan, so nandito na yung kanyang ayo. So next natin gawin is kailangan natin makuha yung kanyang total sales. Balik tayo dito. Yung date. So convert natin to siya ng CDate tapos dot to short date. Ayan, save natin. Tapos balik tayo dito sa ating dataset. Yung amount natin, so string, change natin to decimal. Tapos save natin. Okay? Ayan. Tapos dito, yung amount natin, refresh mo natin dito. Ayan, add total. So merge natin to. So siguro change natin to, no? Ito na lang yung gawin nating user.
Ito yung gawin nating amount. Ito yung gawin nating user. Tapos, merge natin to. Lagyan natin siya ng total. Tapos, save natin. So, once nag-save tayo, so of course, i-update rin natin to. Kasi ito yung sinave niya eh. Ito. So, i-update natin dito. Kasi yung niload natin is ito na mga records. Sales report. Change natin ng 1. So, ayan na siya. Yung kanyang total sales report. Okay, so printable po siya. Then, pwede natin siya ma-save PDF. So, example, lagay natin sa desktop. Ayan. Tapos, dito sa desktop. Saan ba yung RP? Ayan. Ayan yung nasa desktop natin. So, yung margin niya, ayan, makita nyo naman dito yung margin. Date covered. So, yung date covered natin. Ayan. So, yan lang muna, no? I hope meron kayong natutunan bago. Ingat kayo palagi. Happy coding everyone.